So guys, for today's video, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga bagay na una namin ginagawa dito sa New Zealand kapag bago ka sa isang site. So yan guys, first thing in the morning, kapag bago ka sa isang site, kailangan mong mag-undergo sa isang induction training program. Dito guys, ituturo sa iyo yung mga rules and regulation, mga do's and don'ts, and mga safety protocols. At kukunin nila impormasyon gaya ng kung anong kumpanya mo, kung anong magiging trabaho mo sa loob ng site. Ayun guys, kung makikita nyo, meron tayong isang makakasamang Pilipino din na mag-undergo din ng induction training program. So yun nga, nalala kami sa labas at yung mga tao na nakikita nyo sa likod ko, so yan din yung mga kasama ko na nag-undergo ng training. So marami-rami rin kami guys. Tinuruan kami makapasok sa gate manually at magkaroon ng access sa loob ng site. At yan guys, nasa harapan tayo ng stadium at napakalaki po nitong stadium na to. Ito gaganapin yung mga future concerts na gagawin dito sa Christchurch, New Zealand, mga events or mga sports. So yun na nga guys, at nabigyan na tayo ng stickers and passes para makapasok sa loob ng site. At tapos na tayo sa ating induction training program, kaya pwede na tayong mag-start ng ating trabaho. So yun guys, ito na, papasok na ako sa loob. This is my first day to my new site. So dahil sa bago pa lang ako, ang unang trabaho na binigay sa akin, mag-akot muna ng materyales na gagamitin namin papunta sa taas gamit ang scissor lift nito na Accessman or EWP, Elevated Work Platform. Dito namin sinakay guys ang mga materyales na gagamitin namin sa taas papunta ang second floor. Grabe ang lawak ng stadium na to. Ilang taon na naman kaya ang aming bubunuin para matapos tong project na to. Ang maganda dito guys, abroad, tuloy-tuloy ang ating trabaho. Taon ang tinatapos ng mga project dahil sobrang lalaki at lawak ng mga ginagawa namin. Yan si Jason, partner ko. Ayan o, nag-aakot siya. So nag-transfer kami ng aming mga materials. Ito. Yan, so guys, ganito ang ginagawa namin. So yun, ito papakita ko sa inyo. Yan ang mga ginagawa namin, mga walls, partition. Ayan. Okay, tapos na. Si Jason, mababa na siya. So yan ang aming trabaho dito sa stadium na ginagawa namin. Second task guys, ang inata sa akin na gagawin na trabaho ay putulin yung sumobrang walls sa taas. Kaya ito, gamit ko ang scissor lift para magkaroon ng access papunta sa taas. Pero careful lang tayo sa pagdadrive kasi marami ng mga finishing framing or mga nakatayong walls at meron ng mga jib na nailagay. So dito sa paggamit ng access, kailangan mo ng training at license para mabigyan ka ng authority para makapag-drive sa loob ng site ng mga ganitong machines which is provided ng aming kumpanya. So kung naririnig nyo guys, medyo maingay at matining ang sounds na nanggagaling sa scissor lift, which is indication and reminders sa mga taong nagtatrabaho sa paligid ng scissor lift na ito para maiwasan ang anumang aksidente at medyo masakit sa tenga. Kaya kailangan natin magsuot ng earmuffs para proteksyon sa ating tenga. So yun nga guys, medyo may kataasan din yung ating ginagawa ngayon dito. So kailangan nating mag-ingat at maging vigilant kung ano man yung mga naka-install na dito, kasi meron ng mga services at mga cable tray, pipes and electrical wires na pwede nating masira.
At yun nga guys, sa taas na yan, kailangan nating magbaba ng 200 mm at putulin ang mga vertical studs na nakakabit sa tracks. So gumamit ako ng horizontal laser para mamarkahan ko ang studs na aking kakatingin at maibaba ng tama ang top track. May mga bolt din ito na ikabit na, kaya kailangan natin gumamit ng rattle gun para tanggalin ang mga bolts. So kung mapapansin nyo, may mga screw din ito, kaya kailangan natin gumamit ng mga impact drive, gunting at grinder o sa pagputol studs. Pero kailangan kumpleto tayo ng safety gear katulad ng goggles at kailangan din natin mag face mask kung tayo magkakating sa pamamagitan ng grinder. So yun guys, at kinating ko na ang stud at ibinaba ko na rin ang top track. Kung makikita nyo rito, wala nang stud at naputol na siya. So binaba ko na ang tracks at inuskrew na ang mga stud. At ginamitan natin ito ng clamp para talagang kapit siya at hindi gumalaw habang ini-screw ang tracks at studs. And finally, job well done. Yun guys, napakasimple lang ng trabaho na to. Kaya kayo guys, kung nangangarap kayo mag-abroad at maging isang installer at makapunta dito sa New Zealand, palagi lang kayo tumutok sa mga video na i-upload ko. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, likes, and share. So yun lang guys, sana marami kang natutunan sa video na to. At huwag kalimutan mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. At kung meron po kayong mga katanungan, i-comment nyo lang dyan sa baba at sasagutin po natin yan sa abot ng aking makakaya. Yun lang guys, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, bye!